Ayan po at isa pong mapagpalang pagbate siyempre sa lahat ng aking subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari ay ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit, ligtas sa mga politikong mga kawatan, na hindi na kayo mabudol kahit kailan nitong mga magnanakaw na ito na puro kademonyuhan ang nasa utak. Ayan. Pero sino po ba yung nakapanood ng aking video? Kamakailan lang po yon na video ko na ang sinasabi ko ay sunod-sunod na pong magkakamatay itong mga taong mga tumarantado dito sa ating mga kababayan or mga nagpahirap dito sa ating mga kababayan. Sunod-sunod na po yan. Kung inyo po natatandaan yung video ko, sabi ko, huwag kayong mainip, mamamatay po lahat yan. At dito po sa DPWH, 3 na po ang patay. Yung pong binaril sa Davao. Ay, saan ba yun? Basta, hindi ko mapamatandaan. Binaril yon. Tapos, engineer yun ha. Engineer po ng DPWH yun. Tapos, mayroon din po sa Bicol, namatay din po. Engineer din po. At, mayroon pa po palang isa. Tapos, ito nga po ngayon si Cabral. Ang patay na. At, ayun. Sabi ko naman po, magkakasunod-sunod na po lahat yan. Kasi, nagkakaroon na po ng mga kanyan kililing sa ulo. Yung tipong hindi na nila makayanan, hanggang sa maghahanap na lang sila ng paraan kung paano nila patayin yung sarili nila. Anyway, ay, yun po. Lahat po na itong mga ito, kasama na po itong mga pare na mga na ito, mga demonyo rin na tumatanggap ng pira ng kabanambayan. Alam naman nila na galing sa pinagnakawan niyang pira ang dinala nila, pero tinanggap pa rin nila. Sana all. Ayan. At ngayon po ay katunayan doon sa sinasabi kong magkakasunod-sunod na yung mga matay na yan. At 10 minutes ago lang po, ay mayroon pong nakapagbigay sa atin ng balita na ito raw pong si Trililing at saka itong si Delilah ay natagpuan din daw po ang kanilang katawan pareho na walang saplot. Ayan. So, hindi po maliwanag kung natagpo ang walang saplot na patay na sila or natagpo ang pareho lang silang walang saplot dahil nagtirahan sila. Yun po ang hindi maliwanag. Pero sana nga po ay dido na rin po sana yan dalawang yan. Kung ako lang po ang masusunod. Pero hindi po natin alam. Hindi po ako sigurado dahil kulang nga po yung information natin na yan daw pong si Trililing at saka itong si Delilah ay natagpuan pareho ang kanilang katawan na wala ng saplot. Ayun lang po yung aking nakuhang information. Pero dudugtungan ko na rin po. Ito po ay sa akin naman pong dugtong. At baliban po doon sa natagpuan na parehong walang saplot, ay itong si Trililing ay nakasubsob pa doon sa bilat ni Delilah. Ayun po, dugtong ko na. Dugtong ko na lang po yun. Yan, pero yun po ang totoo. Hindi po natin alam kung patay na. Ayun po. So sabi ko magkasunod-sunod po yung mamamatay itong mga ito. Sinabi ko naman po yan eh. Actually po ito sana ay hindi ko po sana ikukwento sa inyo ito ha. Itong ikukwento ko ngayon sa inyo. Ayaw ko po sanang ikwento ito. Kaya lang, ay parang unfair naman yata sa inyo kung hindi ko ikwento yung totoo na nangyari dito kay Diskaya.
Ganito po yan. Nung ito po si Diskaya ay nagpa-interview kay Julius Babaw, ano po? Na yun nga, yung dinisplay yung mga sasakyan ng mga imported. At hindi po ako nakon doon hindi po ako naantig doon Ang nakatawag po sa akin ng pansin, yung mga ipinakita nila isa-isa kay Julius Babaw, yung mga figurine po ba, yung mga figurine na gawa sa marmol, gawa sa kung saan yun, sa onyx. Di ba ang sinasabi pa nga ni Carly Diskaya ay kinoconstruct pa lang daw yung kanilang building, ay dinala nila doon ng crane kasi mabigat nga daw po yung mga figurine or mga Buddha. Di ba po marami yan, at ang sinasabi nagkakahalaga pa nga raw yung mga yun ng 5 milyon. Ano? Di po ba? Sino po ang nakapanood doon sa interview ni Julius Babaw dyan sa yung i-display nila yung mga Buddha nila, yung mga figurine nila na pagkalaki na talagang crane po yung ginagamit nila sa sobrang bigat, ano? At may nakatawag pansin po sa akin yung may maliit po doon na ang sinasabi ni Julius Babaw, ito ba ay pwede ko nang iuwi? Sabi nga ni Julius Babaw. Ay sabi naman ni Carly Diskaya ay tumawa lang po pala ang sagot. Yan. So ngayon po ay ikukwento ko po yung buong katotohanan. At para lang po mayroong kayong alam, para mapagtagni-tagni ninyo yung mga sinasabi ko rito. Na pag sinabi ko rito mamamatay talaga. Sinabi ko naman yung mga bashers ko dati, napakarami yung bashers ko dati, wala na ngayon, nagkamatay lahat. Ito, mabalik tayo rito kay Diskaya. So nung mapanood ko yon, yung interview nila kay interview ni Julius Babaw dito sa Carly Diskaya yun yung nag-entertain kay Julius Babaw. Right after nung maipalabas, yung mai-upload yan sa YouTube, tinawagan ko yan si Diskaya. Ngayon, baka magtaka kayo ngayon kung bakit, paano kung tinawagan. Through doon po sa kanyang sekretary, dahil kilala ko po ang sekretary niyan. Okay? Kilala ko po. So, tinawagan ko. Sabi ko doon sa sekretary niya, gusto ko sanang kausapin itong mag-asawang Diskaya. Sabi ng sekretary, bakit sir? Kasi kilala nga ako ng sekretary. Bakit sir? Kasi napanood ko kasi yung mga Buddha na yun, yung mga figurine na pagkalaki. At gusto ko lang sanang sabihin na tanggalin na lang nila yan dyan sa kanila. Tahasang sinabi ko yan, natanggalin na lang nila. Okay? So, ano bang gusto mo? Kakausapin ko, ako mismo magsabi na tanggalin na lang nila, or ikaw na lang mag-explain sa kanila? Sabi ng sekretary, nasa inyo po sir kung gusto niyo makausap, pero by schedule po kasi hindi po basta-basta nakakausap yung mga boss ko, yung mag-asawa nga. Ganun po, ganun ba? Sabi ko ganun. So, okay lang naman na i-kwan mo na lang, i-relay mo na lang sa kanila, no? Ito lang sabi ko, lahat kako ng mga figurine na yan, ng pagkamamahal, alisin na lang nila dyan sa bahay nila. Dahil sabi yung ganyan, malayo na yung 8 hanggang 1 taon dilubyo ang darating sa kanila. Nabigla pa nga yung kakilala ko, sekretary. Totoo sir, sabi ganyan. Oo, sabi yung ganyan. Sabihin mo lang din. Ngayon, mayroon pa naman panahon kasi unang-una, napanood ko nga, mayroon pa naman panahon kung tanggalin nila yan, yung mga, lahat yan,
Pero sir, paano lang tatanggalin, di ba? Mga imported lahat yan, tapos ang mamahal nga, milyones yan. Sabi nga ng sekretary, oo nga, alam ko, milyones yan. Dahil panood ko nga doon kay Julius Babaw, di ba, na content niya yan. Milyon talaga. Yung isang nga dyan, 5 milyon, isang 8 milyon. Di ba? Sabi ko ganyan. So, yun lang. At, so, kaya mo bang sabihin yon sa kanila? At, pinapasabi ko, ayun. Sabi niya, sir, susubukan ko ha, kasi, alam mo naman, di ba, empleyado lang tayo dito, ay susubukan ko lang din sabihin. So, sige, sabi ko. Di ngayon, makalipas ang 1 buwan yata yon, tumawag sa akin yung sekretary. Ang sabi niya, sir, nasabi ko na po. So, sabi ko, anong sabi nila? Ay, ang sabi po nila, sino daw ba ako na para magsabi sa kanila na utusan ko sila na tanggalin nila dyan sa bahay nila yan. Yun daw pagkakasabi. Bakit ganun? Sana sinabi mo, hindi naman ako namimilit. Kundi ang sinasabi ko lang, sana sinabi mo, yun lang ang naobserbahan ko. Sana yun nasabi mo. Yun nga sir, pero yun ang sagot sa akin na sino raw ba ako at sino raw ako mag-utos. Hindi ko kako sila inuutosan. Sabi kong ganyan. Ang sinasabi ko lang, baka lang pwede nilang pakinggan yung sinasabi ko. Ayun nga po sir, at sinabi ko, pinaliwanag ko naman na hindi naman sa ako ay nakikialam, pero yun lang dahil nga nakita ko nga sa vlog at na imagine ko kasi yung mga Buddha na yun yung mga, actually hindi yata Buddha yung, basta figurine nga pero malalaking figurine, gawa sa marmol at saka sa onyx. Ayan, kita nyo naman, di ba? So ano pang sabi? Ay tawa raw ng tawa yung mag-asawa. At ang sabi raw nila, bakit daw, ano raw ba nakita ko at pinapatanggal ko sa kanilang bahayan? Ayun ang pagkakasabi sa akin, sir. At yun, hindi na rin ako masyadong nagkuhan. Basta nirelay ko lang kung ano yung sinabi mo. At yun lang din ang sinabi ko sa kanila. At yun yung sagot sa akin, sabi nga ng sekretary. So, okay. Okay lang naman sabi yung ganyan. At ako lang nagsabi lang naman ako, sabi ko yan. Okay, so kalimutan nyo na yan. Ayun. So, actually wala pang nang kwan yun. Nung nag-usap kami, na yun, 3 months eksakto lang noong nangyari na yan na bumulwak na yung kontrobersyal. Bumulwak na yung kontrobersyal. Yun. Alam mo, sabi sa akin ng sekretary, antimano nung nangyari yon, nag-resign agad siya. Sabi niya sa akin, sir, nangilabot talaga ako doon dahil tayo dati ang nag-usap kasi. So ngayon, eksaktong-eksakto, yung sinasabi mo na dilubyo ang aabutin nila, ito nga nangyari na nga sa kanila. Kaya antimano din, umalis na rin po ako sa kanila. Okay, sabi ko, basta sa akin lang naman yun, wala na, kalimutan natin yun. Wala na yun. Yun. So, hanggang doon na lang yung ko namin. Pero kasi, wala naman kasi akong alam dyan na ganyan pala kakawatan din yan. Ka-sindikato rin si Diskaya. Kaya yung sa akin lang, kasi di ba nagkukwento yan na ano yung taong simbahan yan, yung lalaki. Di ba? Taong simbahan. Di ba? Hanggang sa nagsikap sila, umasinso sila ng ganon. Kaya wala talaga akong ka-idea na mga sindikato itong mga ito. Kaya in-advisean ko sila nung makita ko yung mga figure na yun na hindi ko gusto. At pinapatanggal ko nga sa kanila, sa kanilang bahay. So, hindi naman nila sinunod, edi okay. So, yun. At yun na yung sinasabi ko naman, dilubyo ang aabutin nila. Yun naman pinasabi ko doon sa sekretary nila. Sinabi naman talaga ng sekretary nila na dilubyo daw ang aabutin niyo dyan at kamalas-malasan ang aabutin niyo dyan sa mga figure na yan.
kung hindi nyo tatanggalin dyan sa bahay ninyo. Eksakto yung sinabi ng sekretary. So, yun. Patawa-tawa pa raw at sino raw ba ako? Okay. Tapos na yun. Ganun po. So, at dito naman, mabalik tayo. At ito nga pong si Cabral ay maraming espekulasyon ang lumalabas na baka raw ito ay hindi totoo na si Cabral yon, no? So, hindi po natin maialis na magdududa yung mga maraming tao na baka yan ay palabas tapos yan ay nagpa-retoke na or nagpa-plastic surgery na itong yung totoong Cabral. At yan ay baka ibang tao yan. Ngayon, hindi talaga natin maialis yun dahil kasi bilyones po ang ninakaw nitong Cabral na ito. At hindi lang po bilyones, trilyones kasama na itong si Bangag. Kasi magkakasabot naman po yan eh. Nagkukunwari na lang ngayon si Bangag na hindi niya yan. Magkakasabot. Lahat yan, di ba? Dinedeliver nga ni Nagutisa yan sa Malacanang. Kaya hindi po pwedeng kumilos yung mga yan, sina Cabral na yan, sina Bunuan na yan, kung walang basbas ang Bangag yan. Ngayon, balik tayo. So, marami pong spekulasyon na baka raw ay hindi na si Cabral yan. Ngayon, plus, medyo lalong nagduda yung mga tao dahil ang sinasabi nitong asawa ni Cabral na ito na ayaw daw nilang ipa-forensic or ipa-autopsy yung bangkay ni Cabral. So bakit? Diba? Oo nga naman. Bakit katatanggi ikaw itong namatayan? Bakit ayaw mong pa-autopsy yung asawa mo? Baka mamaya may foul play doon. Ba, doon na lalong sumidhi yung pagdududa ng mga tao. At bakit ganoon? Kayo mag-isip. Bakit ayaw niyong pa-autopsy ng kanyang asawa? Dahil dyan, kabi-kabila na yung mga speculation. Pero ganun pa man, ano man dyan ang totoo. Totoo man o hindi. Basta ang sa akin, lahat ito mamamatay. Kasi, ang dati, ang tinitira ko dito, yung mga bayag dito, mga malalaking mga bayag dyan. Para palubuhin ng mga bayag niyan. Di ba? Ilang beses nagpa-opera yung si Goryo. Kasi ilang beses din na lumaki ang bayag niyan. Marami tayong mga pinalubo ang bayag. At diyan mga sekreto, mga nagpa-operahan sila. Marami. Ngayon, dito naman sa mga iba, ang ginagawa ko rito, yung utak naman nila ang kinukuliglig ko. Hanggang sa yung turiring na ang utak. Kaya nitong Australianes, turiring na yan ang utak niyan. Ilang karayom yung itinusok ko dyan. Kahit trililing na yan. Kahit trililing na eh. Ngayon, so, kung totoo, na paikot-ikot sa dyan dahil mayroong interview itong si Cabral na may fear daw sa height. Ibig sabihin may takot siya doon sa mga height nga, mga matataas na yan or mga malalalim na yan, basta matataas. May interview siya, bakit nandun siya? At saka bakit itong driver na ito, pumunta na sila sa lugar, itinaboy na sila ng mga pulis, umalis lang sila tapos bumalik ng hapon. Di ang kulit nila.
Kaya doon parang may mga discrepancies na mga napupunan ng mga tao. Kaya malamang nga talaga ito, dahil sa bilyones ang ninakaw nito, maaaring ito ay talagang baka nagpa-plastic surgery na ito, itong Cabral na ito, para hindi na makilala. Anyway, basta ang sa atin po rito, ano pa man yan, dahil napakabagal ang hustisya, kaya gumagawa na rin po tayo ng sarili nating hustisya. Bahala na kung yung tatablan. Kung ayaw na, kung hindi naman tablan, di subiit. Yung mga tatablan, ay di, wow. Ganun lang yon. Basta ang alam ko, magkakamatay lahat mga ito. At yung mga bangag dyan, malapit na. Kasi may turing na rin ang tuktok niyan. Yung mga kwan dyan, yung mga lasingga, na walang araw-araw naglalasingan, araw-araw nagpapaputukan, milyon-milyon ang ginagastos sa mga paputok, tapos mga singhot-singhot, malapit na rin po yan. Mababalitaan nyo, isang araw na lang, ay inilublob na rin niya yung kanyang mukha dyan sa kumukulong mantika. Tandaan nyo yan, ha? Yan, tandaan nyo. Kagaya to. Di ba sabi ko yung kanina, 10 minutes ago lang po yung ating nabalitaan na itong si Delilah at saka itong si Trilling, parehong natagpuan ang kanilang katawan na wala ng saplot. Sabi ko nga po kanina, hindi po natin sigurado kung wala ng saplot na wala ng buhay or may buhay na wala lang saplot. At baka nagtirahan lang talaga. Yun po ang malalaman po natin yan. Kung bukas ay magkakaroon ng mga balita dyan, ay malalaman natin. Kasi talagang itong mga ito ay wala nang ginawa ito kundi puro kamunduhan. Puro kalibugan. Lalo itong Delilah na ito. Katanda-tanda na. Maging itong si Lisa, maging itong si Risa, puro kalibugan ang mga pinag-iintindi ng mga yan. Kaya, sige lang, maglilibog lang kayo. Total, may mga pira naman kayo pambayad, mga hayop kayo. Sige lang. Maghubot-tubad kayo dyan, tumakbo kayo dyan sa kalsada, dyan sa San Miguel. Dyan sa kahabaan ng Ligarda na yan. Hindi kayo San Miguel Avenue na yan. Dire-diretso hanggang nagtahan, tumakbo kayong hubot-tubad dyan. Total, puro lang din naman kayo mga immoral. Ay di, gawin nyo na. Habang habang high na high kayo sa kwan, drugs. Ito naman kwan, ito naman mga advertisement, napakasilan. Puro na lang itong mga ginagawa kong video, puro na lang kwan, ad suitability. Dahil siguro yung pagkasabi kong bilat ni Delilah at saka yung Otenek. Ay, nako. Anyway, ayun ang totoo eh. Di ba? Anong gagawin ko ay kung yun ang nire-report sa akin na naaagnas na raw yung Oten ni idol ninyo. Yun ang lumalabas na pinaparating sa akin. Anong gagawin ko? Kung ano yung pinararating sa akin, yun lang din naman ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kagaya yung kay Kwan, kay Risa, na tinapalan na ng Kwan. Ano kaya yung pag pumunta sa Kwan, sa hearing, kaya siguro yung Kwan, yung damit niya laging loose yung palda niya, kasi nga malaki yung tinapal ng karne doon sa kanyang bilat para
lumipat yung mga garapata. Ay, nako. Mga baboy itong mga ito. Oh. Kayong mga pare na binigyan ni Martin, Sandro at nitong Asidre ng malita, sana all sa dinami-dami ng mga naghihirap nating mga kababayan na parati ko na lang sinasabi rito na wala na talagang masaing, wala na talagang masulingan itong mga kababayan ko sa kahirapan. Pero kayong mga pare, kinukonsente nyo pa na alam ninyong galing sa pinagdakawan niya ng ibinigay sa inyo, tinanggap nyo. Ang kakapal din ng pagmumukha ninyong mga pare kayo. Ha? Ang sinasabi nitong si Kwan, si Father Adictos, na hindi raw karapat-dapat si Sara na maging presidente sa 2028. Pare ko no yan. Pero kinontra din siya ng isang pare. Hindi ko lang dala dito eh. Nandoon sa isang cellphone ko eh. I-play ko sana rito. Kinontra din siya ng isang pare na kung meron man daw siyang gustong mamuno sa Pilipinas ay si Sara Duterte na. Nagkakakontrahan na po pare sa pare na ngayon. Ganyan na po ngayon kababastos itong mga ito. Imaginin mo, sila na po nag-aaway. Wala na po silang wala na po silang iisang paninindigan. Kagaya po rito sa ito ngayon. Diyan sa Malacanang, nagkakaisnaban na po si BBM at saka itong si Recto na laway. Itong Recto na ito na nakala mo punong-puno ng laway pag nagsasalita yung bunganga niya. At ito yung Recto na ito na isang demonyo rin to. Madinin mo. Siya lahat ang may kagagawa ng krimen. Pagbinta ng 125 tons ng ginto. Pagkuha ng pira ng PhilHealth, pagkuha ng pira ng PDIC, Recto lahat yan. So, ngayon, tingnan nyo ang pattern ha. Basta pagkatapos na mapakinabangan ni Marcos, itsapwira na niya. Kagaya nito si Recto ha. Lahat yan. Isinugal ni Recto lahat, pati yung kanya pagkatao niya para lang sundin itong si Bangag. Tapos ngayon, kita nyo yung video, inisnab ni BBM si Recto na nabigla pa nga si Recto, nakakamayan sana. Halos mabali na nga yung liig ni Recto na tumingin pa. Dahil nabigla siya, hindi niya akalain na i-estabin siya ni Marcos. Yan ha. Pansinin nyo. Huwag na yan. Nung matapos niya mapakinabangan si Sara Duterte, yan na yung ginawa. Kung ano-ano ng panira, kung ano-ano ng panggigipit kay Sara Duterte. Hanggang sa kung ano-ano na yung mga may mga bantaan, ganyan. Iko naman na. Inasapira na. Pero prior to that, yung ginawa rin ni President Duterte sa kanya, tinabla na lahat yun ni Marcos. Yung kay BP Sara, tinabla na niya. Ito ang matindi. Yung kay kay Torre, di ba? Ang kitang-kita nyo naman yung ginawa ni Torre. Hanggang sa pagkuha kay Pastor Kibuloy. Hanggang sa pagkidnap kay President Duterte. Hindi ba't pagkatapos noon, doon pa lang kay Pastor Kibuloy pa lang, Antimano, talagang makikita mo na yung prosigido ni Torre sumunod kay Bangag.
Pagkatapos ng pakinabangan ni Marcos, si Torre, pre-promote kunwari para maging chief PNP. Ilang araw lang, tinanggal pagiging chief PNP. Inatsapwera na si Torre. O, yan na naman. Lahat yan. Ito si Bersamin na gunggong din na matanda, katanda-tanda na naging Supreme Court pa yan. Justice din po yan ng Supreme Court. Nagpagamit din po siya. Pagkatapos noon, ano nangyari kay Bersamin? Tinanggal din. Anong nangyari kay Vic Rodriguez? Pagkatapos yan na talagang lahat ay ginawa ni Vic Rodriguez para sa kanya. Pagkatapos noon, tinanggal din. Ngayon, dito kay Recto. Tinanggal din. Ay, hindi pa naman tinatanggal, pero yun na. Inisnab na niya sa Recto. Ano mangyari niyan? Gulo-gulo. Dito kay itong mga pinakinabangan ni Marcos, itong sina Pangandaman, yan sina Bernardo na yan sina Bunuan na yan. Nako, huwag kayong pakakasiguro, kayo na ang susunod kay Cabral. Maniwala kayo sa akin, kayo na ang susunod kay Cabral. Lahat yan, ililigpit nila yan. Ano sabi ng pulis doon sa nag-rescue doon kay Cabral? May nakita raw sila na malalim na sugat. Di ba? Nasa kanya sa GMA7, yung interview ng pulis, may nasulyapan lang daw siya na malalim na sugat. At saka durog-durog daw yung buto. Ay kung yung babagsak lang kahit ang pinakamataas yan, na kahit pa sa ang pinakamataas yan, ihagis mo yung tao dyan. Pagbagsak yan, hindi durog-durog ang buto. Tandaan ninyo yun. Pwede pa magkabali-bali. Pero yung madudurog ang buto, malabo, hindi mangyayari yon. Kaya ang sinasabi ko rito, yung mga nag-i-speculate, talagang may foul play ito. Hindi man na tayo sigurado dyan, pero doon lang sa pagsabi nung asawa, either may foul play ito o talagang may kababalaghan. Kasi yung asawa ayaw ano yun? Kasasabi ko lang kanina autopsy si Cabral. Bakit? Yan ang tanong. Ay kayo itong naagrabyado Bakit ayaw mo ipa-autopsy? So doon pa lang pwedeng mag-isip ang tao na yan ay maaaring mayroon silang kinidnap na tao, tapos yan yung pinatay na nila, ihinulog nila, kunwari, doon. Tapos sinabi ng kunwari ng driver na yan yung amo ko, si Cabral yan. Imagine mo yan. May asawa pala ito si Cabral. Bakit? Dalawa lang itong isa pa Ang isa pa niyang isipin, may asawa at may anak itong si Cabral. Pumunta sila ng Baguio, Benguet na yan, para lang daw mag-unwind. Dalawa lang sila ng driver. Hindi kasama yung asawa niya. Hindi kasama yung anak niya. Walang kasamang katulong. Imposibleng walang katulong yan. Ay bilyonarya yan. Trilyonarya nga. Marami pong isipin yan. Pero anyway, ipabayan na natin yan sa expert. Sa pag-iimbestiga, ang sa akin po rito, ganun lang. So, ang bottom line po dito ng ating discussion, so, para ano, yung pinagsikapan mong magnakaw. Tapos, hindi mo rin mai-enjoy pala. Magpapakamatay ka lang din pala. Ganon. Hindi ba't mas maganda na lang
Yung meron ka lang buhay na tamang-tama, na hindi ka magugutom, nabibili mo yung gusto mong bilhin, nandyan lahat sa iyo. Pwede na sana yun. Bakit ngayon ninakaw mo ng ninakaw ang pera ng bayan, tapos magpapakamatay ka lang pala? Hindi ko makuha doon, hindi ko makuha ang logic doon. Kasi, sa sobrang pagnanakaw mo, naturiring na yung ulo mo. Oh. Ganun lang yon. Anong kondo na, anong napala mo? Oh. Umaasa tayo rito, yung sinasabi ni Remulla, na kahit napatay na yan, babawiin yung mga ninakaw niyan. Sana ganon. Kasi, kagaya nitong mga ito, ano ang kanila kung, kasi nga, marami kasi kagaya lang nitong Jinggoy at saka itong si Kwan, si Rebilla, Bong Rebilla. Di ba't nakulong na yun sa pagnanakaw? Oh, namihasa, nagnakaw na naman ulit. Ay kung yan ba yung mga yan ay pinapatay na? Kung yan ba mga kawatan na yan ay antimano nililiigan na yan, adi wala na magnakaw. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hanggat walang presidente ng Pilipinas na kriminal na kayang patayin lahat itong mga magnanakaw na ito, wala na pong mababago. Yun at yun at yun pa rin. Tandaan ninyo yan. Kaya nga medyo alam mo, minsan napapaisip ako rito kay President Duterte. Sa totoo lang, kahit ganyan magsalita yan si President Duterte, may puso pa yan. Akala nyo yung mga, marami siyang sinasabi dyan, hindi naman totoo eh. Yung kagaya halimbawa ng mga talagang papatayin. Hanggang bukang bibig lang po niya yan. Pantakot lang yan. Pero ang totoo po yan, may puso po yan si President Duterte. Sa totoo lang. Kasi kung walang puso yan, ay dinilimas na niya lahat. Yung mga adik na nagpapahirap sa bayan. Kagaya lang si Marcos. Ay kung walang puso yan, di inordera na niya si Bato dati na tukhangin na yan at gilitan na rin niya. Pero hindi po ganun si President Duterte. Yun po ang pagkakamali lang. Dahil pinairal niya yung pagiging pusong mamunya. Pinairal niya eh. Ay kung pinairal niya yung pagiging kriminal, wala sanang ganyan. Hindi sana nadala ng dahig si President Duterte. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Hanggat walang totoong kriminal na presidente ng Pilipinas, wala na po, hindi na mababago ang buhay at pamumuhay nitong ating mga kaawa-awang mga kababayan. Kaya sabi ko nga sayang lang. At pinagdarasal ko lang sana na kahit na 2 buwan lang sana ako mapunta dyan sa posisyon na yan. 2 buwan lang naman talagang gusto ko. Dahil wala po akong plano na pasukin ang politika. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataon, 2 buwan lang po ang gusto ko. Pagkatapos po niyan, pagkatapos po ng mission ko, resign na ako. Hindi ko po kailangan ang tumira dyan ng 6 na taong termino. Hindi po. 2 buwan lang po. Dahil sa 2 buwan, sa unang buwan, sisiguraduhin ko na lahat itong mga magnanakaw na ito, tudas na sa akin to. Pangalawang buwan, lahat ng mga ari-arian nila na na-acquire, ultimong kutsara at tinidor, babawiin ko lahat yan, ibabalik lahat yan sa gobyerno. At saka, siyempre, yung mababawi natin yan, ididirekta ko ng ibigay dito sa lahat ng mga kababayan ko. Lahat ng mga mababawi dyan sa mga ninakaw nito mga congressman, lahat mga ninakaw nito mga senador na ito. Yung kalahati po niyan, idibigay ko na ng diretso dito sa mga kababayan natin.
At lahat yan, wala na tayong ititirang mga kamag-anak ng mga yan. Hanggang sa kahuli-hulihang dugo nila, susunugin natin. Yan. Pag nangyayari yan, wala ng Pilipinong mahirap. Sinisigurado ko yun sa inyo. Subukan nyo. Subukan nyo. Dahil anyway, hanggang dito lamang po at maraming salamat po dito sa patuloy ninyong pagtangkilik ng aking walang kakwenta-kwenta mga content. Sa lahat po ng aking mga subscriber, hayaan ninyo, mayroon din pong panahon para sa atin, para sa inyo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.